ABN TV Plus at channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ito na nga muli ang tahanan ng OFW. Isang magandang hapon mga kababayan nating OFW saan man panig ng mundo kayo naroon. Ngayon ay December 4, 2025 at patuloy nating ihatid ang mga balita, serbisyo at programang inilaan para sa ating mga bagong bayani. Ako po inyong lingkod, Oning Miranda ng DMW Strategic Communication Service. At muli sa aking partner, magandang araw. Ayun, salamat kasamang Onin. Nagkita na naman tayo. Tayo naman ang partner. Tayo naman ngayon. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa ating mga tagapakinig, partikular sa mga mahal nating OFWs saan mang panig ng mundo. Sa ngalan po, siyempre, ng ating mga regular host na sobrang busy pa rin sa kanilang mga official staffs sa DMW, sina Asik Kiko de Guzman, si Asik Benny Ligaspi at Director Charles Tabu. Ako po, si Dan Garcia ng DMW Strategic Communication Service. Live po tayong napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood sa ating official Facebook page ng Department of Migrant Workers at papanoorin din mamaya syempre yung replay ng ating episode sa RP World Service. Ayan, kabayan, ika-46 na episode na tayo ngayong hapon at abalang-abala pa rin po ang ating ahensya para sa pagpapalawig ng mga programa at serbisyo. Katulong natin dyan sa pagpapatupad ay ang ating mga migrant workers
offices at regional offices. Isa kasamang loyin sa layunin ng ating ahensya yung patuloy nagpapalapit ng mga serbisyo sa ating mga kababayan at masiguro yung kanilang mga kapakanan at proteksyon habang sila ay nakikipagsapalaran dyan sa ibayong dagat para sa kanilang pangarap at sa kanilang pamilya. Tama ka dyan, Dan. At syempre sa ating mga tagapakinig, hindi yan makakaya ng iisa lamang, kundi bayanihan at sama-sama sa ilalim ng whole of government approach. Ating binibigyang pugay at layuning suklian ang kabayanihan ng ating mga overseas Filipino workers. Muli po, isang maligayang pagbati sa ating mga bagong bayaning wagi sa Bagong Bayani Awards, kasama sa nagbigay pugay sa kanila ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayun, speaking of our Bagong Bayani, kamakailan lamang ito, binigyan natin ng pagkilala yung ating mga natatanging mga OFWs na nag-excel sa kanilang larangan dyan sa ibayong dagat. Wala silang kaalam-alam dito na sila'y kandidato na pala sa pagiging Bagong Bayani. Eventually, nakasama dyan at naparangalan. Itong Bagong Bayani Awards ay ginagawa ito every 2 years. Oo. Tapos nag-umpisa ito, itong bibigay ng award na ito sa panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Oo, Tama. oo. Isa dito sa bago itong batch ng winners na ito, nung tayo'y nagkakaraban, isa sa aking daupang palad dyan sa may Alcobar ay isang winner ng Bagong Bayani Awards at patuloy na nagsisilbi doon sa kanilang mga Filipino community sa ibang bansa. Totoo. So kahit na tapos na yung kanilang pagbibigay ng award, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang serbisyo. At pagkatapos ng unang pagbibigay dyan ng parangal ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ipinagpatuloy yan hanggang ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At dyan sa Malacanang idinaos yung Bagong Bayani Awards. Ayan. At nagpapasalamat po ang pamahalaan sa patuloy niyong makikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers at pagkakawanggawa sa ibayong dagat. Hindi lang yan, marami-rami pa rin mga inisyatibong ahensya. Pero bago yan, makibalita muna tayo. Mga balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon, narito ang mga pinakamalalaking balita sa DMW nitong nakalipas na linggo. Proteksyon, edukasyon at serbisyo para sa mga OFW sa Cambodia, pinalakas. Mahigit 3,000 OFW client at transactions ang naitala sa matagumpay na Bagong Bayani ng Mundo OFW Serbisyo Caravan sa Phnom Penh noong November 29 at 30. Magkakatuwang dito ang Philippine Embassy, MWO Singapore at 14 na partner agencies na naghatid ng OAC processing, documentation, legal and welfare assistance, OWA membership, benefit application at financial services. Binigyan din ni Assistant Secretary Jerome Alcantara ang pagpapatupad ng whitelisting at blacklisting ng Philippine recruitment agencies, kampanya kontra illegal recruitment at trafficking at pagpapatibay ng suporta sa mga Filipino teachers sa ilalim ng Sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir program na mahigit 10,000 benepisaryo na. Kasabay ng caravan, inulinsad ng UP Open University ang UP Vinta, isang programang nag-aalok ng flexible at UP quality education para sa mga OFWs sa abroad. Balita mula sa tahanan. Labor diplomacy pinigting sa Philippine-Finland Friendship Week. Opisyal na binuksan nitong December 2 ang Philippines-Finland Friendship Week sa lobby ng Department of Migrant Workers sa Mandaluyong City na nagtatampok sa pagdiriwang ng mas matatag at lumalawak na ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng kultura at paggawa. Panauhing pandangal sa pagbubukas sa Finland Ambassador His Excellency Saiha Nurminen na sinalubong ni DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay at ilan pang senior officials ng DMW. Mula pa noong dekada 90, kinikilala ng paboritong destinasyon ng Filipino workers ang Finland dahil sa mahusay nitong work environment at reputasyon bilang happiest country on earth. Mula 286 noong 2014, umabot na sa higit 16,000 ng bilang ng OFWs na na-deploy noong 2024. Patunay ito ng mas mataas na tiwala ng mga Finnish employers sa galing at profesionalismo ng mga Pilipino. Lalong tumibay ang bilateral labor relations ng dalawang bansa matapos lagdaan ang Joint Declaration of Intent on Fair, Ethical and Sustainable Labor Mobility noong January 16, 2025.
Nag-aalok ang mga Finnish employer sa pamamagitan ng DMW license at accredited Philippine recruitment agencies ng mula 1,600 euros hanggang 3,500 euros kada buwan depende sa kwalifikasyon at karanasan ng aplikante. Balita mula sa tahanan. At kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Danilo Garcia. At ako naman si Angel Neliasca para sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At yan po ang mga balita mula sa tahanan. Pero bago natin ipakilala ang ating mga bisita ngayong araw, karagdagang good news at updates mula pa rin sa ating ahensya. Mas pinalakas ang proteksyon para sa mga empleyado ng Department of Migrant Workers o DMW na nasa ilalim ng Job Order at Contract of Service Status sa paglagda ng Memorandum of Agreement kasama ang Social Security System o SSS noong December 2, 2025 sa tahanan ng OFW. Pinakunahan nila DMW Officer in Charge, Undersecretary Felicitas Q. Bay at Undersecretary Dominic Rubia Tutay ang seremonya kasama sina SSS President at CEO Robert Joseph Montes de Claro, Senior Vice President Antonio S. Argabioso at CFO Chairperson Dante Francis Ang II. Binigyan din ni Undersecretary Bay ang kahalagahan ng pagpapalakas ng social protection para sa delikadong mga makawani habang ipiniliwanag naman ni SSS President Declaro ang Kasangga Collect Program para sa JOs at COS pati na rin ang nalalapit na inisyatiba para sa mga OFWs na magbayad ng kontribusyon gamit ang SSS app. Goodbye OEC, hello OFW Pass. Hindi na kailangan magdala ng lumang Overseas Employment Certificate o OEC ang mga OFW dahil may bago ng digital na proseso ang OFW Pass na bahagi ng Digital Departure System ng Bureau of Immigration. Binuo ng DMW at ng Department of Information and Communications Technology. Layunin nitong mas mapabilis, mas mapadali at mas secure ang pag-alis ng mga manggagawang Pilipino. Sa pamamagitan ng eGovPH app, pwede nang mag-register, i-generate yung kanilang OFW Pass at ipakita ang QR code nito sa mga otoridad bilang exit clearance na nag-aalis na ng abala sa kayong karagdagang papel. Ang bagong sistema ay patunay na patuloy ang pagsisikap ng DMW na mapabuti ang serbisyo, kaligtasan, kaginhawahan ng bawat OFW. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang opisyal na website at Facebook page ng DMW. Bukas na po mga kaibigan ang mas pinalawak at mas pinaganda na OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 na formal na pinasaniyaan nitong December 1 sa pangunguna po ni First Lady Luis Araneta Marcos. Kasama sina DMW Secretary Hans Leo Cagdag, OWA Administrator P.Y. Kaunan, NNIC Chairman Ramon Ang at Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano. Layunin ng bagong launch na bigyan ng maayos, komportable at ligtas na lugar pahingahan ang ating mga OFW habang naghihintay ng kanilang biyahe na may mas maluwag na espasyo, dagdag na upuan at maliwalas na kapaligiran. Sa loob lamang po ng isang taon, halos 1.5 million na OFW ang napagsilbihan ng mga OFW launch sa NAIA Terminals 1 at 3 at sa darating na OFW season. Magkapatuloy pong iba't ibang programa at serbisyo para sa ating mga bagong bayani na makikita sa official Facebook page ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Kasamang uling, nakapunta ka na ba sa OFW Lounge? Hindi pa, pero alam ko maganda yung inilunsad na... Para kang nasa primera klase na hotel yung serbisyo. Talaga? Diba? Laking pasasalamat pinapasalamatan ni ating kalihim na si Secretary Hans Leo Cagdag ang itong sa NMIC sa pagpapaganda palalo ng OFW Lounge dyan sa NAIA Terminal 1. Actually, tambay ako sa Terminal 3. Terminal 3. Terminal 3. Oo. Pero mga kaibigan, dyan po sa kapwa OFW Lounge natin sa Terminals 1 at 3, nalaan po para sa mga overseas Filipino workers. Tayo po ay binibigyan ng magkakataon na habang hinihintay natin yung ating flight, di ba? Tama. Pwede ka muna tumambay dyan at maghintay ng oras. At sa mga bago natin na hindi kagad makalabas dahil marami pa mga inaasikaso, pwede rin kayo
tumambay dyan at magpalipas ng oras. Nariyan din yung ating OWA. Kaya habang naghihintay sila, pwede silang mag-renew ng kanilang membership. Kumuha ng kanilang OWA card. Ayun. Yun. At maipaalala ko lang sandali, Dan, kasi kanina inilunsad natin yung Philippines-Finland Friendship Week. Nung Lunes at Martes, nung Martes kahapon nung isang araw, dumalo tayo sa isinagawang pagbubukas nung kanilang job fair. At talagang napakarami po natin mga kababayan ang dumating dyan. Mahigit sa 800 mga trabaho ang ino-offer dyan sa lugar na yan at mahigit sa 1,300 or 200 na mga kababayan natin ang nagpunta dyan sa SM MOA Trade Hall. Balita ko kasamang online, umaapaw talaga. Oo, napakarami talaga mga tao doon. Kaya pakiusap ko lang po doon sa ibang mga aplikante natin. Kasi may mga na-encounter tayo at ako mismo sinapitan ng isa nating, actually 3 sila mga kababayan natin na kung pwede ko naman lakarin yung kanilang mga papel. Sabi ko, naku, hindi po. Dahil yan ay dadaan sa tamang proseso. Para na sa ganun, kayo po ay maging legal na OFW. Ang problema, ang sabi nila sa akin, handa po ko ibigay yung unang buwang sweldo ko sa inyo. Hindi nyo kailangan gawin yan. Mga kababayan, hindi nyo po kailangan gawin. Yan ang pinakamalaking magkakamali magagawa nyo kung sakasakali man. Lilinawin ko lang kasamang online, ang DMW po ay hindi nagpa-process ng ganyang mga aplikasyon. Tama. Ang DMW po ay nakikipag-partner sa ating mga rehistradong recruitment agencies na sila po ang inyong kailangan kausapin. Hindi po ang DMW. Tama. Tayo po ay nagpa-facilitate lang ng job fair. At yan, mga kaibigan, rin pinapaalala po namin dahil marami tayong mga kababayan na merong, alam nyo na, may mga differentiate baka pagsamantalahan ho tayo. Huwag po natin pagawin yan. Ano po? Para naman dito sa OFW Travel Pass. Napakalaki ng to. Kailangan tangkilikin ng ating mga kababayan dahil mawawala na yung abala, yung paperwork kapag nagtuloy-tuloy. Patuloy na lumalaki at dumadami at tumatangkilik nitong ating digitalization system sa DMW. Alright. Kaya naman mga kaibigan, bago natin tawagin ang ating bagong bayaning guest ngayong hapon, narito at panoorin muna natin ang ating balikan, ang 17th Multi-Agency Service Mission at Bagong Bayani ng Mundo OFW Servisyo Caravan sa Phnom Penh. Isang OFW ang naging bahagi ng pag-organisa ng Servisyo Caravan doon. Siya ay si Ms. Lennon Porras from Oakwood Marketing Department. Narito at panoorin natin ang kanyang pahayag. Hello, magandang hapon po sa lahat. I'm Lennon and I'm leading the Sales and Marketing Department here in Oakwood Premier Phnom Penh. It's a brand under the Ascot Limited, which is a part of the CapitaLand, headquartered in Singapore. My job here in Cambodia, I would like to start by saying this job no longer feels like a job. It's all thanks to my ever-supportive bosses and leaders who allowed me to drive the department onto continuous improvement. And at its core, my work here is more about making every stay in this beautiful hotel feels like home, but definitely better. And hospitality has always been a natural DNA embedded into every Filipino. So representing this industry abroad feels more natural and very meaningful, as well as very effortless for me. I began my career in Siem Reap, where I was a part of the pre-opening team for a flagship brand of one of the world's biggest international chains. And later during the pandemic, I joined one of Cambodia's largest multidisciplinary conglomerates, where I had the privilege to spearhead their first ever corporate marketing department, where I serve as its head of marketing and creatives, overseeing 12 different business sectors. There goes your hospitality, real estate, property development, retails, etc. And during my tenure there, it also allowed me to hire more Filipino nationals and or professionals rather, and showcase the world-class talent that we Filipino bring on board, something that I'm still very proud up until today as well. Sobrang nakaka-proud, like really, to be able to serve my fellow Filipinos here in Cambodia and be a part of one of the largest, if not the largest, multi-agency service mission held here in the kingdom, and especially hearing comments like,
may Pinoy pala dito, kaya pala sobrang magaan, mag-facilitate, sobrang magbilis ng responde. Hearing all those comments really warm my heart because it affirms that whenever there is a Filipino talent, there is reliability, compassion, and of course, professionalism. And I'm personally very grateful that through this Servicio Caravan, I finally got to update my OWA card and actually got the actual card. All thanks to Sir Jay and Ma'am Nina. Thank you so much. Maraming salamat. To my fellow OFWs around the world, you are stronger than you think. Every sacrifice you make is a testament to your courage and to your love for your family. Continue to carry the Filipino values of hard work, integrity, and compassion because these are all that set us apart wherever we go. And para naman po sa mga kababayan ko na nandito sa Cambodia, maraming salamat po for being my grounding force here in the kingdom. Even with the recent news and controversies affecting some of our kababayans, we continue to demonstrate what true professionalism and solidarity look like. May we keep on supporting and safeguarding one another as we thrive in this beautiful country that has now become our second home. And of course, the Philippine government, maraming salamat po for bringing Servicio Caravan here in the Kingdom of Cambodia. Your presence really made a big difference, not just by delivering essential services, but also in reminding us that we are seen, we are valued, and supported no matter how far we are from home. Maraming salamat po. Akun Charan. Mahusay, partner, isa na namang kababayan natin na talaga namang pagmamalaki natin. Siya po si Miss Lenen. Miss Lenen sa Poras. Phnom Penh. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento at partisipasyon na may puso. Isa siya ng mga nag-organize ng OFW Servicio Caravan sa Cambodia, pero isa rin siya sa nakinabang doon sa mga ibinibigay na serbisyo. Tama. So, sunod naman nating panoorin isang OFW client ng Servicio Caravan, diyan pa rin sa Cambodia, isang English teacher. Narito at panoorin natin. Hello! Mary Grace De Rojas po from Siem Reap. Nandito po kami ngayon sa Phnom Penh. Nag-avail po kami ng multi-agency ng embassy with the cooperation of the DMW and other agencies po. English teacher ako dito sa Cambodia for 10 years. Nag-avail po ako sa pagpapa-verify po ako ng contract and meron na rin po akong OA card. Sana po mapadali po yung pag-establish po ng MWO office dito sa Cambodia para sa amin na rin po ng mga migrant workers na mapadali po yung pag-process, which is nakakatulong din naman po so far ang embassy, pero mas iba pa rin po talaga pag may MWO. Yung concern ko sa akin, kasi kailangan siya i-verify yung contract ko. Tapos, hindi siya mabe-verify kasi meron siyang may addendum ng school na kailangan maano ng school talaga to. Magkaiba kasi ang sa city and sa province. Ang wish ko lang is sana babaan po yung sa list ng addendum na gagamitin sa mga province kasi hindi naman po kami sa city. Iba po yung sahod ng city, iba rin po yung sahod ng province. So sana po magawa niyo po ng paraan. So thank you po sa service na ginawa nyo ngayon. Marami po kayo natulungan, which is ang dami po talagang Pilipinong nag-avail sa multi-agency na ginawa nyo. Message ko sa mga Pilipino na gusto mag-apply abroad, make sure nyo na yung agencies nyo is legit and under the DMW or any website na mache-check nyo na legit. Wag kayo mag-a-apply ng hindi legit kasi kayo rin may hirapan, including the embassy and the other agencies here. Mahihirapan talaga sila, lalo na pag may nangyari sa inyo, hindi nila kayo ma-assist kasi illegal yung pagpasok nyo. Maging matalino, huwag magpalako. Shoutout ako sa family ko sa Leyte. Binagyo sila ngayon ng Tino, pero kayang-kaya nyo yan. Thank you po. Kaagapay mo, saan ka man sa mundo.
Alright mga kamigan, yan po si Mary Grace de Roas, dahil isa pala sa mga in-demand na trabaho sa Cambodia ang English teacher. Kaya maraming po sa ating mga kabayan guro ang naroon ngayon sa ilan sa mga hindi lang basta school kundi international schools. Adya. Laban lang kung laban. Talaga naman po hindi ba uhuli ang ating mga overseas Filipino workers pag-usapan po natin ang pagtuturo sa mga bata. Maisingit ko lang kasamang Onin. Shoutout muna, nakikinig sa atin si PCO Assistant Secretary Popoy Los Baños. Kapopoy, kamusta ka na? Magandang hapon po. Ayan. Samantala mga kaibigan, huwag na natin patagalin pa. Okay na ba? At handang-handa na sa kabilang linya ang ating bagong bayani 2025 awardee for Culture and the Arts. Walang iba kundi si Mr. Michael Paliconhusta, nararating ngayon sa Qatar. Michael, bati ka muna. Hello po, magandang araw po sa lahat, sa inyo Sir, Onin, and Sir, I forget your name. Si Dan. Magandang araw po sa atin, Danilo po. Opo. Ayan. I'm truly honored to be here po. Thank you for inviting me. Likewise, It's a privilege po na inviting nyo para i-share kung paano ako naging 2025 Bagong Bayani Awards for Culture and Arts. Ayan, una sa lahat na Michael, marami ang nais pakilala yung kwento bilang OFW sa Qatar. At at this point in time, maaaring maibahagi yung journey at paano ka na-inspire na itaguyod ng kulturang Pilipino at sining habang nasa abroad. Actually po, nag-abroad ako, same lang din ng pag-abroad ng iba. Okay? Nangarap para sa pamilya, para maitaguyod sila. Then habang tumatagal as OFW dito sa Qatar, napansin ko na wala po kasing grupo dito ng mga artist. So naisip ko na total hobby ko po talaga yung pagdodrawing, at the same time siya ang bread and butter ko. Naitaguyod itong grupo, nagtayo po ako ng grupo, pero hindi po kasi tumatagal ang mga grupo dito dahil halos lahat po hindi naman po stay dito sa Qatar. Umuwi rin po, ganun po. Pero ako as a individual, pinus ko pong sumali sa mga international art competition dito sa Qatar to represent Philippines kasi wala po gaanong sumasali dito. Yung iba po kasi, pinupus ko sila, mga magagaling ang Pilipino kumpara sa iba, pinupus ko silang sumali, pero medyo mahihain pa yung iba. Dahil ang kalaban namin dito halos lahat is iba-ibang lahi. Nako dapat mas magmalaki tayo, di ba? Dahil ang alam natin, pagdating sa kultura at sining, ang mga Pilipino hindi po huli. Hindi po talaga, as in magagaling po talaga. Kulang lang sila ng push, kaya pinipilit kong i-push sila na sumali sa mga organization dito na kung saan mga international artists po, gaya po last year, meron po ditong Qatar International Art Festival na kung saan 350 artists around the world po ang sumali. Oh, dami nun. So, silwerte po, ako po ang nanalo sa live painting competition. Wow. Ako ang nag-first place. Ayan. So isa rin yung points paano ako naging bagong bayani. Aside from sa pagsali sa mga contest, nakikilala po ako dito ng gobyerno natin, gobyerno ng Qatar. Doon po nagsimula kung paano po ako nakilala dito sa Qatar. Isa po ako sa gumawa ng lahat ng murals ng FIFA World Cup 2022. Ayun, nakita ko yun. Everyday po Napakaganda yun. naman talaga. Nakita Opo, ko yun. everyday po yun. 3 meters by 4 meters, you have only 4 hours to finish that. So yung mga tao papuntang stadium, nagpapa-selfie muna sila doon bago pumunta sa stadium. So hanggang naging ganun po, hanggang nakilala, na lalathala sa mga newspaper, doon po talaga nag-boom yung pangalan ko. Ayun. Alam mo Michael, una sa lahat, na bago mo sabihin na ikaw nakatanggap dahil sa ng award dito sa ating bansa, dahil doon sa pagtulong mo sa mga overseas Filipino workers natin dyan, hindi lang yun dahil sa tinulak mo sila, kundi yun lang pag-create mo, paglikha mo ng isang bagong grupo, organisasyon ng mga Filipino artists ay karapat-dapat na tumanggap ng award. Lalo pa nandyan sa Qatar, di ba? Alam natin, ilang grupo lang ang mga naandyan. Yes, at ang mga Pilipino, bibihira din na magkaroon ng grupong sumusuporta sa ganitong mga pagkakataon. Opo, at medyo as an artist, medyo limited din po kami kasi nasa ibang bansa po tayo, ibang kultura nila sa kultura natin. So, but still, we need to push po kung ano po ang nararapat para i-promote ang ating kultura. Sa pagsali nila sa contest, pag-represent
as Pilipino, malaking tulong na po yun para makilala po tayong mga OFW dito sa Qatar. Medyo curious lang ako. Nung narito ka sa Pilipinas, Michael, ikaw ba ay nagpipintura din ng mga ng mga walls dito? Ay, hindi po. Marunong po ako mag-drawing. I'm architecture third year undergraduate. Actually, fast food chain po ang first work ko sa Pilipinas. Then may offer po sa akin dito na kung saan dapat kapitbahay namin. Then pinusya ko, Mike, may opening na ganito. Try mo apply. Then natanggap po sa more than I think 1,000 applicants na in-interview ng French boss ko dati. Isa po ako sa natanggap. Bali 3 po kami. Ang kasama ko 2 teacher sa arts. Ayun. That time, hindi pa ako graduate ng college. Third year pa lang po, undergrad. Then lumipad na po ako dito kasi opportunity na. Siyempre, wala naman po iba nag-work sa pamilya. Medyo may mga sakit po sila. Then matanda na ang mother ko. So nag-push po talaga ako. Then may mga trials din po talaga dito na hindi naman lahat nagsa-successful. Pero talagang may freedom ka i-continue kung anong gusto mo talaga, kung lalaban ka o hindi eh. Alright. So yun po. Kala ko kasi parehas lang yung yung Hindi po. pagbabandal doon sa mural eh. Wag bad yun na, bad Actually yun. po, Bad ang yun. first job ko po rito sa Qatar, I'm interior decorative painting. Ayun. So kami po ang nagdi-design ng bahay ng mga Qatari, lalo na yung mga palasyo. Mahilig po sila sa mga gold lining sa kisame, mga drawing sa kisame ng mga ulap, mga bulaklak. So ayun ang first job ko po. Okay. Then medyo nagiging modern na tayo. Marami ng mga naglalabas ng wallpaper na magaganda. So medyo nalilimit na yung trabaho sa interior. So nag-ship po ako ng mural. Nag-try po ako mag-work sa mga restaurant, nag-design ng mga wall ng restaurant and hotel. Then doon po ako nakilala, then na-invite na po ng mga ministry para mag-work sa mga events nila gaya ng FIFA World Cup, Arab Cup, Asian Cup. So doon na po nag-start na kaya nag-continue na rin po ako sa murals. Pero nag-work pa rin po ako sa interior painting. Yan. Sir Michael, dahil andyan ka na, naging matagumpay ka dyan sa iyong larangan, dyan sa Qatar, ano naman yung mga hamon na yung hinarap, saka paano mo nalampasan itong mga hamon na ito? Ay, marami po. Gaya ng unang salta ko dito sa Qatar. Actually, I tried to make a company po rito na pinangalan kong Pintura Interior Decorative Painting. So, ako lang mag-isang nagmamanage, then may sponsor lang akong lokal. Then may mga ang mga tao ko po, direct po sa Pilipinas, mga kinukuha ko yung mga artist na dito, tinulungan ko sila magtrabaho as artist dito sa Qatar. Sad to say, medyo nag-close po siya after 4 years kasi medyo nagka-problema sa sponsor regarding sa money. Then I tried to open another company, then ganun din ang nangyari. Pero still, siya pa rin yung sponsor ko. Very supportive naman. Inalaw niya ako mag-freelance to work kahit saan po. Kaya nakakapag-work po ako sa ministry at saka sa government. Kasi dito po, pag nag-work ka, doon ka lang po pwedeng mag-work sa company mo. Bawal ang mag-work sa labas. Kumbaga, bawal mag-part-time. Pero pwede naman kung may basbas ng sponsor mo. Ayun, alright. Michael, So, yun po. Tapos may maraming trials po. Dahil nag-close ang company, syempre kailangan mong i-provide lahat sa mga tao mo. Yung mga sahod nila, kailangan fully paid po sila bago mo i-exit. Alright. So, ganun po, maraming trials po. Tapos yung mga kliyente, hindi naman lahat okay. So, yung iba magpapagawa. Meron din po kasi ditong nagpapagawa pero hindi nagbabayad. Once they close their door, wala na po. Maraming mga ganyan dito sa ating bansa, Michael. Kaya talagang, kumbaga at least ikaw, sanay ka at alam mo yung ganyang mga gawain. Pero alam mo, Michael, sanay na po. Sa ikaw ay 27 years, naulo ko na sila. Ikaw ay isang mahusay na kwento ng mga matagumpay ng mga overseas Filipino workers. Pero Michael, diyan ka lamang. Magkawalik po mga kaibigan ang tahanan ng OFW. Babalikan mo natin si Mr. Michael Conusta. Ilan muna paalala. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda
na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala, tayo ay magmahal ng walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y maghilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo, pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Iba-iba man ay isa tayo, bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay iisa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. #Panatag ang may alam.
para sa bagong bayani ng bayan. Tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. Balik po tayo mga kaibigan sa tahanan ng OFW. Dan. Okay, panghuli na lamang, Michael. Ayan. Opo, hello po. Yan. Panghuli lamang, Michael, bago mo kami iwanan dito sa studio. Mahalaga ito. Tanong ko sa iyo, ano po ang inyong mensahe dito sa inyong mga kapwa OFWs, sa mga Filipino community, lalo na dyan sa Qatar, at sa pamahalaan ng Pilipinas tungkol sa kahalagahan ng pagsuporta sa talento ng Pilipino at yung pagpapanatili ng ating kultura kahit nasa ibang bansa na? So, ang mensahe ko lang sa mga kapwa OFW at mga Filipino communities around the world, patuloy po nating ipagmalaki kung sino tayo. Ang ating kultura ay siyang magiging pagkakakilanlan natin bilang Pilipino. At sa maging makabuluhan, maging makabuluhan ito kapag ibinahagi natin lalo na sa ibang nationality o sa ibang bansa. Sa ating gobyerno naman, maraming salamat sa pagkilala, sa kontribusyon ng mga kada Pilipino OFW sa kanilang mga, hindi lang sa land base, pati na rin sa sea base, na kung saan magiging pag-asa po ito sa lahat para maging pag-usayan po nila ang kanilang mga trabaho at the same time, maipagmalaki kung sino talaga ang isang Pilipino. Ayan. Kabayan, mabuhay ka at our congratulations sa ang pagbati sa iyo mga kaibigan dahil sa patuloy mong pagpapahusay ng iyong gawain, partikular ng pagsulong ng kultura at sining dyan sa bansang Qatar at maging sa buong panig ng mundo. Michael, salamat. Yes po. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po. Ayan. Mga kaibigan, si Mr. Michael Palicon, who's the 2025 Bagong Bayani Awardee for Culture and the Arts. Tuloy-tuloy po at marami pang mga OFWs ang makakapag-avail ng iba't ibang serbisyo dahil magkakaroon pa ng mga susunod na caravan. Ayan. At narito pa rin mga kaibigan ang tahanan ng OFW para sa Kalinga at Aksyon para sa mga bagong bayani. Para sa Kalinga at Aksyon, narito mga kapanim natin ngayong hapon ang isang OFW na si Daisy V. Busico, isang OFW mula Saudi Arabia. At may kasama siya, si Mary Jane mula naman sa bansang Kuwait. Ayan. Mary Jane, anong pilido mo, ma'am? Monciano po. Monciano. Opo. Kamusta na po kayo? At kamusta itong tinitingnan yung mga produkto sa DMW? Okay naman po, sir. Minsan matumal, pero minsan Malakas pa rin. Opo. Magbahagi nga muna kayo. Ano ang inyong mga negosyo na pinagkakaabalan ngayon? Dan, pwede bang paalis mo ko na yung yan para makita ko yun. Ayun. Ma'am Mary, ayan, para makita namin ang inyong kagandahan. Sige. Ayan ang sinasabi ko. Huwag tatago yung mga gandang yan. I-reset ko bago yung kanilang negosyo. Alamin muna natin yung kanilang journey ng kanilang pagiging OFW. Si Daisy muna. Si Daisy, saan ka naging OFW at anong naging very brief lang na karanasan mo? sa Saudi po, sir. Tapos yung karanasan ko po doon, minsan mahirap po. Tapos kinakaya ko lang hanggang nakatapos ako sa aking kontrata. Ilan taong po kontrata nyo? 2 years and 8 months po, sir. Mabot po. Sobra pa nga po Ikaw ay isang domestic worker Opo. sa Saudi Arabia. At kailan ka pumasok at kailan ka bumalik dito sa Pilipinas? November 2014 po at umuwi po ako nung July 2017. 2017. Kanina, kausap ko siya, gusto niyang bumalik ng ibang bayan ulit, pero hindi siya pinalad dahil inabutan ng COVID. ng ating pandemic. Kaya siya ay na tumutok na lamang dito sa kanyang negosyo dito sa Pilipinas. Ayun. Kung saan? Anong negosyo yun? Ano po, sir? Juice po, palamig at saka mga prutas po. Kayo pala yung nadaanan ko kahapon. Sabi ko parang ang sarap-sarap ng mga tindang juice ni ma'am. Oo. Dumadaan ako kahapon doon. Nakala ko nga kaso wala akong pera. Hindi naman ako naniniwala dyan, partner. Kukulugan ka. Wala. Kikidlatan ka. Hindi ako pinagkakalooban ng
Pero mapalad tayo na sabihin na nagkaroon naman ng pagkakataon para sila makapagtrabaho pa rin. Oo. Kahit Sa pamamagitan ng ating binibigay na livelihood at assistance sa ating mga kahit mga former OFWs ay welcome dito. Binibigyan natin sila ng espasyo sa ating DMW doon sa ating bazaar. Yan. Para ma-showcase nila yung kanilang mga hanap buhay. Kung sila ay merong creative arts, pwede din nilang ibenta doon yung kanilang mga produkto. Ayan. Tulad ng ginagawa ni ma'am. Paano mo natutunan, ma'am, yung paggagawa ng mga palamig na masarap? Ano po, dati po akong namasukan sa amo ko. Tapos, Ang amo mo ay? OFW din OFW rin. OFW rin. Opo. Tapos, nung nakuha ko ng technique kung paano siya gagawin, nagsarili na lang din po ako kasi pwede naman pala pumasok yung OFW. Pwede mag-apply dyan. Ayun. Na wala pong bayad. Walang bayad. Ito yung tinatawag natin kasamang Oli na palitan ng kaalaman. No? Ito Totoo. sinasalin yung kaalaman. May transfer of knowledge Oo. at natuto si ma'am. Natuto si ma'am kahit papaano, di ba? Mhm. You learn sa inyong mga kapwa OFWs and at the same time, ikaw nang ngayon ang nagnenegosyo. Totoo yun. Asan na yung amo mo? Andun sa sir na marami pa rin siyang basar. Ayun. Nagbabasar pa rin. Oh. Alright. At pinagpapatuloy nyo naman itong bazaar nyo na pagtitinda ng iba't ibang mga juices. Opo, pero may hangganan po dyan sir hanggang December lang. Pero yan. meron kayong pagbebentahan pa kung sakasakali. Yung sa mga basar-basar na Yan. makikita mo sa online, doon kami pag Okay. Alright. Si Ma'am Mary Jane Ma'am naman Mary Jane. ay galing ka sa bansang Jordan po. Jordan. Apo. Jordan muna bago ka nag-Kuwait. You were gaano ka katagal sa Jordan? 9 years po. Yun, todo to. 9 years. Wala Oo. akong uwian, straight po. Talaga ma'am. Naku. Paano nyo kinaya? Lagi lang po ako nagdadasal na sana bigyan ako ng malakas sa katawan. Kayanin ang lahat ng trabaho bilang isang OFW. Ganun naman talaga yung mga katangian ng ating mga OFW na talaga namang ating pinupuri yung kanilang pagiging resilient. Ano? Tama ka. At ano naman po yung ginagawa nyo po roon? Pag na all around po ako, maglalaba, magluluto, mamulansya, lahat po. Mag-alaga ng matanda, mag-i-spray ng grapes. Grapes? Sosyal. Oo. Malaking bahay ito? Oo. Parang Star City po. Okay. Talaga naman po napakaganda. But anyway, pagkatapos po ng pag-abroad po ninyo, dito na kayo sa Pilipinas. Opo. Anong taon po uwi ng Pilipinas? Pag uwi ko po sa Pilipinas, nagbalik po agad ako. Apply ako papuntang Kuwait, pero hindi rin po ako ipinalad. Dahil yung kasama ko doon na Mayordoma, Pilipina rin, pero napakabait niya. Kaya nakabalik po agad ako ng Pilipinas. Ayun. Sa pagbabalik niya dito sa Pilipinas, ay naka-acquire siya ng talent na paggawa ng mga giveaways ba? Mga giveaways. Mga handicrafts. Mga copies. Kayo rin yung nagawa noon. Nadaanan ko rin yung kahapon. Di ba? Nagtitinda rin kayo. Kahapon naka-duty kayo, di ba? Ang problema kasamang Oli, ang problema, wala siyang dalang sample. Okay. Pero alam mo si Ma'am Daisy at si Ma'am Mary Jane, nakita ko sila naalala ko na itsura niyo po ma'am. Talagang naman po napakaganda at tamang-tama ho yan dahil sa pagbebenta, kailangan po siyempre ng ating talento at ganda ng anyo, di ba, para mabenta yung inyong mga binibenta. At kahit na paano ay napakalaki nung bagay na nagawa po ninyo para makatulong sa inyo. Suit mo? Kasama yan sa iyong produkto, yung sing-sing? Pakita mo nga. Ito po, gawa po ito sa Yan. mga Muslim area. Okay. Opo. Diyan po sa Green Hills. Ang yung mga handicraft po, yung mga isda po, wall clock. Ayan. Ma'am Daisy at Ma'am Mary Jane, baka gusto nyo pasalamatan ang ating pong kalihim, Secretary Hans Leo Kakdak at maging si Pangulong Ferdinand Marcos sa pagbibigay pagkakataon po sa inyo na patuloy po makapagtrabaho at magsumika para na sa ganun ay mataguyod po natin ang ating sambayan. Ano po masasabi nyo, ma'am? Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng officer ng OFW, lalo na rin po sa inyo at lalo na sa presidente natin na sana po patuloy pa ang pagtangkilik nila sa mga OFW.
Salamat po na marami, Ma'am Mary Jane. Ma'am Daisy. Nagpapasalamat po kami na nakapasok kami dyan sa bazaar sa DMW at saka yung secretary at lalong-lalo na po sa inyo at saka kay Presidente Marcos. Maraming salamat po at nabigyan kami ng pagkakataon para makahanap ng bagong pagkakitaan at saka Pag-ibayuhin pa po ang mga negosyo at dumami. Alright. Kanina kasama ko din, maisingit ko lang, saglit na saglit lang. Kanina kakwentuhan ko sila kanina. Naibanggit ko sa kanila dahil sila ay mga negosyante at gustong palaguin ng kanilang negosyo. Ini-encourage ko sila na patuloy na tumutok sa ating Department of Migrant Workers Facebook page para sa announcement ng mga susunod na programa sa ating reintegration, lalo na yung Likhang Pinay na magbibigay ng competition para sa mga negosyanteng Pilipinang dating OFW at magbibigay sila ng kanilang business proposal upang ang magwawagi ay mabibigyan ng kapital ng pampuhunan. Ayan. Mampagbutihin niyo po inyong paggalilingkod na po at pagbebenta ng sagayin. Baka mapili po kayo na manalo dyan po sa Likhang Pinay. Likhang Pinay. Ayan. Maraming po salamat, Ma'am Mary Jane. Ma'am Daisy, salamat po na marami sa inyo. Likhang Kababaihan. Ayan. Likhang Kababaihan. Ayan. Alright. Done. Aming inihahatid ang programang Tahanan ng OFW via Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Ako po muli ang inyong lingkod, si Dan Garcia. Ingat po kayo mga kabayan, saan mang panig kayo ng mundo. Shout out again sa ating mga masisipag na DMW officials. Again, si Asik Kiko, si Asik Benny. Gayon din sa mga kasamahan natin dyan sa DMW Strategic Communication Service. Hindi na ako magro-roll call. At ako naman po muli ang inyong lingkod, Onin Miranda. Muli samahan niyo po kami sa susunod na Webes sa parehong oras. Abangan ang susunod na episode na may makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Kita-kita tayo muli dito sa paborito niyong tahanan, ang tahanan ng OFW. Kabayan, malapit na po ang susunod na bagong bayani OFW Servisyo Caravan sa Jeddah at Kuwait. Ayan. Last natin onin, video mula sa DMW land-based OFW Concerns. May padala si Dear Charles, nag-delivery of balikbayan boxes mula sa Region 12 at sa BARMM kasama ang mayor ng Lalawigan. Narito at panoorin natin ang good news. 2 taon ang pinaghintay ni Mark Maestre bago natanggap ngayong araw lamang ang balikbayan box mula sa kanyang misis na OFW. Isa lamang si Mark sa may 56 na pamilya ang sa wakas ay matatanggap na ang mga kahon mula sa kanilang kapamilyang OFW. Masigasig naman ang pakikipagtulungan ng local government unit ng Colombio. Akala ko nga walang mga ganito, no? I just experienced how paano yung gesture ng recipient. Kita kong masaya siya. After 2 years, natanggap na niya. Nakikipagtulungan ng DMW Region 12 sa Public Employment Service Office, Local Government Unit, Ministry of Labor and Employment ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang mapabilis ang delivery sa rehiyon. At the moment po, patuloy po yung coordination natin with the local government unit para malocate po yung mga OFW na to na situated po siya all across Region 12. Meron pong North Cotabato, merong Sarangani, merong General Santos. So hindi po kami tumitigil sa pakikipag-ugnayan sa mga local government na unit. Nais ng DMW sa pangungunan ni Secretary Hans Leo Kakdak na masigurong maihatid bago magpasko ang mga naiwan na stranded o inabando ng balikbayan boxes. Magpapatuloy ang delivery habang hinahanap ang mga beneficiary na lumipat ng tirahan o nagpalit ng numero. May ilan pang hindi na ihahatid dahil sa kulang na dokumento, ngunit nagpapatuloy ang tracing at verification. Lubos naman ang pasasalamat ng OFW na ito dahil siya na mismo ang tumanggap ng kahong ipinadala niya noon pang November 2023. Una po, thank you po sa po natin sa gobyerno kasi kahit po paano matagal pero nakarating din po ang karton namin. Akala ko nga hindi makarating.
para sa bagong bayani ng bayan, tahanan